Natunton sa Pangasinan at naaktuhang china-chop-chop na ang taksing tinangay sa Caloocan. Ayon sa may-ari ng taxi, Sabado ng umaga nang kunin ang bagong hire na driver ng taxi sa kanilang bahay. Tiwala naman daw sila sa driver pero bandang hapon, napansin nilang patungo na umano sa Pangasinan ang sasakyan. Hindi na rin daw nila makontak ang driver at nadiskubre ring tinanggal na ang GPS nito. Nang puntahan ng may-ari ang taxi na nasa tindahan ng spare parts sa bayan ng Mangaldan, doon na aktuhang china-chop-chop na ng 3 lalaki ang taxi. Wala na rin itong body markings. Sinampakan na sila ng kaukulang kaso pero tumangging magbigay ng pahayag. Nakita rin sa lugar ang iba pang sasakyan kabilang ang isa pang taxi na ibinibiyahe rin sa Maynila. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng pulisya. Iminungkahi na rin sa Kamara na magsagawa ng sariling investigasyon sa serbisyo ng water concessionaire na Prime Water batay sa resolusyon ng isang kongresista. Kabilang sa mga ipatatawag ang mga local water district na pumasok sa joint venture agreements kasama ang kumpanya. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Tulad sa ilang lugar na sineserbisyohan ng water concessionaire na Prime Water Infrastructure Corporation, nararanasan din umano sa Zambales 1st District ang inirereklamong kahapusan sa tubig gripo. Sumbong yan ng mga taga roon ayon sa kinatawan nilang si Congressman Jefferson Conghun. Kaya naghain siya ng resolusyon para imbestigahan ng Kamara ang mga joint venture agreement na pinasok ng local water districts at ng Prime Water. Binanggit sa resolusyon ng ilang beses na pagkaputol ng tubig gripo sa maraming barangay sa kanyang distrito at halos buong araw na emergency water disruption. Siguro nararapat lamang na magkaroon ng investigasyon regarding sa kung ano yung yung mga nangyayari at para mabigyan naman ng hustisya rin yung mga naapektuhang mga mamamayan na kung saan ang nagbibigay ng serbisyo sa tubig ay yung Prime Water. Ayon kay Conghun, 40 kongresista na ang nagpahiwatig na nais nilang maging co-author sa inihain niyang resolusyon. Pareha kami ng sentimento ni Kong Jay kasi sabi ko nga local to. Pare-pareha kami ng problema sa local. Kasama sa mga ipatatawag sa pagdinig ng Kamara ay ang mga opisyal ng Prime Water, local water districts at mga kaukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Local Water Utilities Administration. Sinisika pa naming kunan ng reaksyon ang Prime Water. Pero matapos mag-utos noon ng investigasyon ng Malacanang sa Local Water Utilities Administration, sinabi ng Prime Water na nirerespeto nila ang proseso at handa silang makipagtulungan ukol dito. Kahapon, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na 2 kahon na sinlaki ng balikbayan box ang ipinasang mga dokumento ng luwa kaugnay sa ginawang review sa mga JVA. Sabi ng palasyo, magkakaroon ng meeting bukas para pag-usapan ng solusyon sa problemang kinasasangkutan ng Prime Water. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon ni Attorney Rani Randolph Libayan ng batas natin ang pagkakadawit niya bilang bahagi umano ng disinformation channels. Kaugnayan sa inihaing reklamong cyber libel sa NBI ni Senadora Riza Ontiveros laban sa mga taong nasa likod ng anyay mapanirang video ni alias Rene at pagpapakalat nito. Kasama si Libayan sa 13 individual na inireklamo ni Ontiveros na nagpakalat umano ng video. Hamon ni Libayan sa Senadora, ilabas ang anyay content na nagpapakalat ng maling informasyon. Sinusubukan pa naming kunin ang panig ng iba pang sinampakan ng reklamo. Tatanggalin na ang mga enforcer at papalitan ng NCAP. Yan po ang nakikitang solusyon ng MMDA sa mga kalsadang malapit sa private school sa Metro Manila kung saan naembudo umano ang daloy ng trapiko. Nakatutok si Maki Pulido. Tuwing hatiran o sunduan ng mga estudyante sa ilang pribadong eskwelahan sa Metro Manila, sabi ng MMDA, sure na yan, mabigat ang traffic. Sa Ateneo de Manila pa lang sa Quezon City, nasa 14,000 na mga sasakyan ang labas-pasok ng school compound buong araw. Sa dami rin ng mga sasakyan ng estudyante sa Lasal Green Hills, halimbawa, minsan nagiging parking space na ang Ortigas Avenue sa San Juan. Nagiging choke points. Ito pong mga lugar na ito dahil po sa dami ng sasakyan na naghahatid at nagsusundo po ng mga estudyante. Minsan 2-3 lanes na yung nasasakop.
Ang solusyon ng MMDA, No Contact Apprehension Policy o NCAP. Nagkakabit na raw ng mga CCTV sa mga bahagi ng EDSA, Ortigas at Katipunan malapit sa mga entrada ng Poveda, Lasal Green Hills, Xavier School at Immaculate Conception Academy o ICA, Miriam College at Ateneo. Tatanggalin na raw ang MMDA traffic enforcers sa lugar. Yung mga enforcers namin, hindi rin namin alam kung nababribe ba sila, may maintenance ba sila, kaya pinahayaan nila na hindi i-enforce strictly yung traffic rules. Hindi naman namin mabantayan yung tao namin then 24/7. That's why nga, instead of enforcers, ang ilalagay na namin CCTV cameras. Sa meeting kanina kasamang MMDA, sinabi ng mga kinatawan ng mga pribadong eskwelahan na suportado nila ang balak gawin ng MMDA. Kahit naman daw sila ayaw sa mabigat na traffic, kaya may kanya-kanyang inisyatibo daw sila para mabawasan ito. Magsasagawa lang daw muna ng mga one-on-one meeting para mahimay ang guidelines at kung ano ang masisita sa NCAP bago ito tuluyang ipatupad. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pahirapan ang pag-uwi ng ilang estudyante na nakaalis na ng bahay nang suspindihin ang pasok kanina. Hiling nila, mas agahan ang suspensyon. Mungkahi naman ng Department of the Interior and Local Government, bigyan sila ng kapangyarihang magsuspindi ng klase. Nakatutok si Bernadette Reyes. Basang-basa ang grade 7 student na ito sa Malabon na mahigit 1 kilometro ang nilakad matapos suspindihin ang kanilang klase kaninang pasado alas 9 ng umaga. Ang hirap po eh. Wala pong masakayan. Maulan pa, baka po magkasakit kami. Panawagan ng mga nakausap naming estudyante, Agahan po nila yung pag-suspend ng klase. Para po di na kami mahirapan. Ba't di na lang po sinaspend nung una pa lang? Kasi may nahihirapan din mga students. ayon sa Malabon City Hall, sinusunod lang nila ang dati ng protocol ng Department of Education. Nag-deploy rin ng City Hall ng libreng sakay para umalalay sa mga nahirapang bumiyahe. Sa Maynila, nagdeklara ng lokal na pamahalaan na half-day ang klase simula kaninang alas 12 ng tanghali sa lahat ng antas, pampubliko at pribadong paaralan mula kinder hanggang senior high. July 3, 2025. So let it be, I hope you can share this information and to those who are watching, the head of the schools. Pwede nyo na pong pauwiin habang mababa pa, hindi pa masyadong malakas ang hangin. Sa Valenzuela naman, alas 5 pa lang na umaga ay nag-anunsyo na ang City Hall ng class suspension. Sa lungsod kasi may ordinansa na para otomatikong makansela ang klase, hindi lang kung may signal number 1 pataas. Kansilado na rin kung may rainfall warning kahit yellow alert pa lang. Kung dati ang Department of Education ang nag-aanunsyo ng mga class suspensions, ipinaubaya na ito sa mga paaralan at sa mga local government units na higit na nakakaalam ng lagay ng panahon sa kanilang lugar. Pag ganun talagang bagyo, napansin nyo, lumalabas na si Executive Secretary Bersamin. Siya mismo nagsasabi na walang pasukan at all levels. But definitely, may autonomy ang local governments dyan. Pero ang Department of Interior and Local Government o DILG gustong hilingin na ibigay na sa kanila ang kapangyarihang magdeklara ng class suspension. Ang practice ko ng governor ako, talagang sisihatin ko lahat ng mapa kung paano parating. At kung gano'n ay pwede natin ang announce mas maaga. Makikita man natin, ko naman yung mga rain patterns na yan, kung sa pupunta, may geohazard map kami. Mas madali mag-coordinate kung galing sa amin ng suspension ng classes. Pag-aaralan muna yan ayon sa Malacanang sabay paalala sa mga LGU. Ito po ay pag-aaralan dahil as of the moment, kung ano yung nagiging sistema natin sa kasalukuyan, kung po muna mananatili. Kung maaari pong makapagbigay agad ang mga heads ng LGUs ng mabilisang order o kanilang panukala kung dapat isuspende ang klase. Bukod sa mga estudyante, nahirapan ding sumakay ang iba pang commuter kaninang umaga. May mga nag-uunahang makasakay sa jeepney. Ang iba naman napilitan ng maglakad kahit maulan. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Halos buong araw inulan ang ilang lugar sa bansa. Magpapatuloy kaya yan? Maki-update tayo kay GMA Integrated News Weather Presenter, Amor La Rosa. Amor!
Salamat, Emil. Mga kapuso, hindi pa rin inaalis ng pag-asa ang tsansang magkabagyo sa ating bansa sa mga susunod na araw. Dahil pa rin po sa low pressure area at habagat, posibleng magpatuloy ang maulang panahon sa ilang lugar. Sa coastal waters po ng Sabtang dyan po sa may Batanes, huling nakita, ito pong minomonitor natin na low pressure area. Ayon po sa pag-asa, mula po sa medium, posibleng tumaas ulit yung tsansa nitong maging bagyo sa mga susunod na araw at tatawagin nga po natin yan na bagyong Bising kapag natuloy. Dagdag pa ng pag-asa, inaasahang mabagal po nakikilos ito pong nasabing sama ng panahon. Dito po yan sa may papalayo po sa Batanes. At yun po inaasahan po natin sa loob po yan ng susunod na 24 oras. Pagdating naman ng weekend, unti-unti po itong aakyat pahilagang silangan malapit po dito sa may Taiwan. At hanggat nananatili po itong sama ng panahon sa may tuktok o sa may hilagang bahagi po ng ating bansa, patuloy rin po ng hahatakin o hihilahin ito pong hanging habagat o yung southwest monsoon na magdudulot din ng mga pag-ulan. Sa satellite image po natin, kitang-kita yung mga makakapal na kaulapan na dala po nitong dalawang weather systems, yung pong LPA at ganun din yung hanging habagat. At concentrated po yung mga kaulapan na yan dito po sa may northern Luzon, ganun din dito sa may kanlurang bahagi ng central and southern Luzon, pati na rin dito sa may Visayas. Base po sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan pa rin ngayong gabi. Dito po yan sa halos buong Luzon. Nakikita po natin, posible pa rin yung mga matitinding pag-ulan dito sa may extreme northern Luzon, pati na rin sa may Cagayan Valley, Ilocos Region at ilang bahagi po ng Cordillera. May mga kalat-kalat na ulan din dito po sa may central and southern Luzon, pati na rin sa may Visayas at ganun din sa ilang bahagi po ng Mindanao. Para naman bukas, araw po ng Biyernes, posibleng maulit yung mga pag-ulan sa umaga. Meron po tayo nakikitang heavy to intense, ayun po yung nagkukulay orange and kulay red. Dito po yan sa ilang bahagi ng Ilocos Region at iba pang bahagi po ng northern and central Luzon. Meron din po mga malalakas sa pag-ulan dyan sa mga nabanggit na lugar. Ganon din dito sa ilang lugar naman sa bahagi po ng southern Luzon. Pagsapit ng hapon, sa halos buong Luzon na po inaasahan yung mga malalakas sa buhos ng ulan. Nakikita po natin meron na rin mga heavy to intense. Dito po yan sa Mimaropa, Calabarzon at Bicol Region. Ilang bahagi rin po ng northern at central Luzon. So maging alerto po sa banta pa rin ng baha o landslide. May mga pag-uulan din po sa Visayas, lalong-lalo na po yan dito sa bahagi ng Western Visayas, kasama po ang Negros Island Region. At kung taga Mindanao naman, may mga kalat-kalat na ulan din po at posible po na mga malalakas ang buhos ng ulan, lalo na po kapag meron tayong tinatawag na thunderstorms. At mga kapuso, sa Metro Manila, may tsansa pa rin po ng ulan ngayong gabi at posible pong maulit sa ilang lungsod bukas ng umaga. May tsansa rin po na makaranas pa rin ng mga pag-ulan bukas, lalo na po sa hapon at inaasahan po natin meron pa rin mga lungsod na posibleng makaranas niyan kahit po sa gabi. Pero ito po paalala, yung mga pag-ulan po na posibleng maranasan, maaari po na halos tuloy-tuloy o di kaya naman po meron po mga break o pabugso-bugso. Yan po ang latest sa lagay ng ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Salamat, Amor. Samantala mga kapuso, wala pong pasok sa ilang lugar bukas dahil sa inaasahang matinding buhos ng ulan. Sa lahat ng antas yan sa Tagudin, Ilocos Sur at Luna, La Union. Kinder hanggang senior high school naman ang walang pasok sa Dagupan, Pangasinan. Magpapatupad naman ng online classes sa lahat ng antas sa Candaba, Pampanga. Para sa mga kasal na gustong maging single ulit, agaw pansin ang alok online na Deletion of Marriage. Pero ang tanong, legal ba yan? Inimbestigahan niya ng inyong Kapuso Action Man. Walang sapat na budget para sa annulment, pero gustong maging single ulit? Deletion of Marriage ang alok ng post na ito online sa halagang 35,000 piso. Isa ang OFW na si Cynthia, di niya tunay na pangalan, sa mga naengganyo sa post. Maigit isang dekada na raw kasi siyang hiwalay sa mister. Ako kasi yung sitwasyon ko na mahirap mag-asikaso ng mga papeles na ganyan kasi lagi akong nagtatrabaho sa malayo para sa family ko. Yung mahabang taon na hiwalay ako, gusto ko rin sanang
mailegal na separate kami. Hindi na raw daraan sa korte at no appearance needed. Sa presyong abot kaya, pwede na raw magpalit ng civil status. 3 lang ang hinihinging requirement: valid ID, kopya ng marriage at birth certificate. Direkta umano na Philippine Statistics Authority o PSA na mag-aayos o magbubura ng record. Ganyan kasimple, pero tanong ni Cynthia, legit ba? Dumulog ang iyong kapuso, Action Man, sa ahensya ng gobyerno na pwedeng tumugon sa naturang hinaing. Wala raw silang ahente na pinag-aalok ng deletion of marriage online. Hindi po yan accredited ni PSA, so huwag po kayong kumagat kasi ang sabi ko at the end of the day, kayo po yung maloloko. Nilinaw din ng PSA na hindi sila pwedeng magbura ng anumang record. So no deletion of record, no cancellation of the actual record, but only annotation po yung ginagawa natin. Pagka court procedure po yan, na hindi siya hocus-pocus na gagawing process po, ay kailangan dumaan siya sa protocol nung may court hearing, may mga evidences, ano yung grounds for the annulment, not just the birth certificate or marriage certificate alone, ay makakancel mo na yung marriage certificate, hindi po siya ganun. May mga lumapit na umano sa PSA na nabiktima ng ganitong alok online, kaya paalala nila sa publiko. Maaari niyo pong i-report yan sa PSA para po matulungan namin kayo na hindi kayo maloko. Ang ginagawa ng aming opisina ay pinapablock namin yung mga websites or Facebook account na nag-o-offer di umano ng mga serbisyo na mga related sa civil registry documents. Sinubukan namin kunin ang panig ng nag-post online pero wala siyang tugon sa amin. Na-deactivate na rin ang naturang online post. Mission accomplished tayo mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, Corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa anumang reklamo, pang-aabuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Maulan pero hindi nakaligtas sa sunog ang tindahan ng mga pyesa at gamit sa sasakyan sa Marikina. Aabot sa 10 milyong piso ang halaga ng natupok dyan. At nakatutok si EJ Gomez. Ilayo mo ito, baka mano sa sasakyan. Ano mo, ilayo mo. Sa gitna ng pag-uulan, ginising ng sunog ang ilang tauhan ng isang auto shop sa 5th Street, Barangay Santo Niño, Marikina City, pasado 1:30 ng madaling araw kanina. Sinubukan nilang apulahin ang apoy na agad itinaas sa unang alarma. May narinig po ako noon na parang pumuputok-putok. Tapos may naamoy na akong amoy sunog na plastic. Tapos nung pagkasilip ko sa bintana, ayun na may apoy na. Tsaka ko sila ginising lahat, kinalabog ko talaga silang lahat. Trinay ng boss ko, tapos yung mga installer na apulayin ng fire extinguisher. Pero ano po nun malakas yung hangin, tsaka hindi na po kinaya, kaya kumalat yung apoy. Mabilis na responde, malapit lang yung stasyon natin. Medyo nahirapan lang sa taas banda kasi stock room nila. May daming gamit, karton, wala namang mga pintura o ano. Kumapalang usok sa ikalawang palapag, kaya't kinailangang gumamit ng mga bumbero ng self-contained breathing apparatus. Ayon sa BFP, posibleng nagsimula sa unang palapag ang sunog base sa pahayag ng mga tauhan ng auto shop. Natupok ng apoy ang nakaimbak na mga piyesa ng mga sasakyan sa ikalawang palapag ng establishmento. Damay rin ang ilan pang car accessories na nakadisplay sa first floor. Ayon sa may-ari ng auto shop, abot sa 10 milyong piso ang halaga ng mga napinsalang local at imported car accessories. Humigit kumulang 30,000 piso naman ang halaga ng pinsala sa istruktura ayon sa BFP. Nakatulong daw ang firewall para di kumalat ang apoy sa katabing gusali. 16 na fire trucks ng BFP at fire volunteers ang rumisponde sa sunog. Natuluyang naapula kaninang 2:41 a.m. Patuloy ang investigasyon ng BFP sa sanhi ng sunog. Gayon din ang kabuuang pinsala nito. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. At bilang tugon sa mga pahayag at reklamo ni Atong Ang, iginiit ni Julie Dondon Patidongan na walang katotohanan ng mga paratang sa kanya. Kabilang ang paghingi umano niya ng daan-daang milyong piso para bawiin ang pahayag laban sa dating amo. Itinanggi niya rin na nagplano siyang dukutin ito.
Wala rin umanong batayan ng mga reklamong murder at frustrated murder na isinampalaban sa kanya. Narito ang aking eksklusibong panayam sa kanya. Nanindigan si Dondon Patidongan na kabaligtaran ang sinabi ni Atong Ang sa press conference kanina. Hindi siya ang lumapit kundi siya ang nilapitan ng kampo ni Ang para papirmahin ng affidavit of recantation o pagbawi sa kanyang statement laban sa dati niyang amo. Ang kapalit, daan-daang milyong piso. Parang binaliktad niya ang lahat na sinabihan ako Dondon, tanggapin mo na yan, bawiin mo lahat ng sinasabi mo at mag-abroad ka na lang. Yun ang pagkasabi sa akin. Okay. So hindi ko nanghingi? Hindi ako nanghingi. Itinanggi niya rin ang alegasyong nagplano siyang dukutin si Ang. Kabaliktaran lahat ng sinabi niya. Ako mangidnap sa kanya. Sino ba naman ako? Si Mr. Atong Ang, mag-isip kayo. Kikidnapin ko na halos lahat nandun na sa kanya. Kwento ni Patidongan, hindi siya kundi kamag-anak ni Atong Ang isaan niya sa 6 na gwardyang kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa Manila Arena noong 2021. Pero kinausap umano siya ni Ang para saluhin ang kaso. Nakiusap siya sa akin, Don, total marunong ka naman sumagot, kayo na lang, palit na lang kayo. Kasi ito sa battery na lang ang gumagana dito, yung may opera na yan. Sumunod daw siya sa utos, pero ang masaklap, iniwan umano siya ni Ang. Yung nangyari sa akin, nahuli kami. Siyang may utak nun eh. Pasalamat ako na nadampot ko yung anak ko. Kung hindi ko nadampot, kwento na lang sana si Dondon Patidongan. Kung meron daw dapat na managot sa pagkawala, halimbawa na lang ng 6 na sabungero sa Manila Arena noong nakaraang 2021, si Ang umano. Dapat yun. Sa Manila Arena, nandun siya. Nandun siya sa baba. Nandun, nagsasabong yung time na yun. Ikaw may-ari ng sabungan. Alam mo na si Dondon Patidongan ay inutusan ninyo na kunin yung tao sa taas, i-turn over dun sa mga pulis. Paano ako maging guilty dun? Wala rin anyang batayan ang mga inungkat kaninang mga kasong isinampa sa kanya, gaya ng murder at frustrated murder. Alam naman ng Panginoon yan. Kung mayroon man yan, dapat noon pa, di ba? Pinagbintangan lang ako niyan, yung sinasabi niyang murder. Pinapapatay niya yung isang tao doon na nanggugulo. So, sa totoo niyan, pinyansahan pa nga niya ako noon. Pinaglaban ng attorney niya. At kaugnay ng nabanggit na pagkakasangkot niya sa robbery sa isang bangko. Dahil galit sa akin, dahil hindi na siya pinagkatiwalaan ni Mr. Atong Ang. Nilagay ni ang mukha ko niya. Absuelto na yan ang attorney ko nga dyan, si attorney Caroline Cruz, yung katabi niya kanina. Hinihinga namin ng reaksyon si Ang sa mga sinabi ni Patidongan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Ako'y isang hot na deklarale, kotseng magara, dunidang mekaniko. Is this a sign para sa Reyna at Hot Mara Clara collab? Mukhang G naman dyan si Hara Cassiopeia, also known as Michelle D, nang idub niya sa TikTok ang fan-made mashup ng kanta nila ni Aegis Mecanico at Sangre Danaya, Sanya Lopez. Hidi tuloy ng fans, when kaya ang collab na yan? Speaking of collab, may almost 7 million views na ang reunion ng Sangres sa isang TikTok dance. Pause muna sa pakikipaglaban at nagpakita ng moves ang apat dahil gaya nga ng caption ni Kylie Padilla, minsan lang sila makumpleto. Okay. Nung hindi pa sa akin clear yung ano man yung meron sila sa past. Okay. Nung medyo magulo pa. Of course, yan, naselos ako. Kasi naguguluhan ako, Tito Boy. But then, nung... Diretsahang inamin ni Dustin Yu na nagselo siya noon sa co-housemate na si Will Ashley. Ang revelation na yan, sinabi ni Dustin sa Fast Talk with Boy Abunda kasama ang kanyang kaduo na si Bianca De Vera. Sa PBB House, naging open noon si Will sa mga pinagsamahan nila ni Bianca at sinabing gusto pa niya itong mas makilala.